Pinabulaanan ng dating opisyal ng Makati Social Welfare Development ang alegasyon ng pagkakaroon ng ghost senior citizen beneficiaries sa lungsod. Ito ay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga laban kay Vice President Jejomar Binay. Nagbabalik si Jade Miguel. Dinepensahan ng dating officer in charge ng Makati Social Welfare Development na si Ryan Barcelo ang mga paratang laban sa mga binay kaugnay ng umano'y ghost senior citizen beneficiaries sa Makati. Ayon kay Barcelo, hindi posibleng magkaroon ng ghost beneficiaries dahil personal na nag-e-enroll ang mga senior citizens sa kanilang Blue Card program. Nagiging void lamang daw sa listahan ng isang Blue Card holder kung ito ay namatay na o kaya naman ay lumipat na ng tirahan sa labas ng Makati. Ngunit kung hindi raw ito i-report ng pamilya ng pumanaw na senior citizen sa pamamagitan ng pagsusumite ng dokumento tulad ng death certificate, hindi raw nila kaagad matatanggal ito sa listahan. Anya, nagkaroon ng ganitong insidente kung saan tinago sa kanila ng isang pamilya na namatay na pala ang kanilang kamag-anak na senior citizen, 3 taon na pala ang nakililipas. Pinasinungalingan din ni Barcelo ang resulta ng ginawang house-to-house survey ni Arthur Cruto, head ng Makati Action Center na naglantad noong nakaraang linggo ng impormasyon ukol sa mga umano'y ghost beneficiaries. Consider the methodology of Mr. Cruto to be unreliable, faulty, because yes, Your Honor, as the report that we have received, nag-house to house po sila. Pero ang ginawa daw yata nila ay tinanong lang kung nasaan si Juan de la Cruz. Pag sabing wala, minarkahan kaagad ng ACAS at ghost na po yung na yon. Ngunit depensa naman ni Cruto, hindi ganoon ang ginawa nilang house survey dahil malalaman naman daw kaagad maging sa mga kapitbahay kung may nag-e-exist nga ba na senior citizen sa partikular na address. Sa mga patay, napakadali pong gawin ho o i-check dahil nagawa ko po. Kumuha lang po ako o nag-request po ako ng list sa aming CCRO o City Civil Registry Office ng listahan ng mga patay o namatay na sa Makati. Kagyan po, nakita po namin sa aming pagsasaliksik kung sino ho yung mga patay at binangga ho namin sa listahan po ng Makati Social Welfare Department. Dagdag pa nito, nakapagtataka rin daw na biglang ang bilang ng senior citizen sa Makati dahil base sa tala ng National Statistics Office noong 2010, 6.8% ang national average ng senior citizen sa buong bansa. Ngunit sa Makati, base sa tala nito ngayong taon, 12% ng kabuuan nilang populasyon ay binubuo ng senior citizens. Malaki raw ang pinagkalayo nito sa 6.8% national average ng senior citizens sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.